kasi, basahin mo lang ang Senate Journal, nandiyan ang verbatim. No offer more evidence. Every time you present a witness, you say, offer her for the purpose of this and that. And we will authenticate certain documents with her testimony. Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, aalamin natin ang buhay at legacy ng isang tunay na haligi ng Philippine politics, ang tinaguriang Iron Lady of Asia, si Miriam Defensor Santiago. Mula sa kanyang pagiging isang matalinong estudyante hanggang sa pagiging isang matapang na hukom, senador, at 3 beses na kandidato sa pagkapangulo, babalikan natin ang mga pinakamahalagang yugto sa kanyang buhay. Ano nga ba ang mga tagumpay, kontrobersya, at mga laban na bumuo sa kanyang kahangahangang karera? Tara, samahan niyo ako sa pagtalakay sa buhay ng isa sa pinakakilalang leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito sa Pinoy Wisdom. Mula sa isang tahimik na bayan sa Iloilo City, isinilang si Miriam Palma Defensor Santiago noong Hunyo 15, 1945. Bilang panganay sa 7 magkakapatid, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na sina Benjamin, isang hukom, at Dimpna, isang dean ng kolehiyo. Sa murang edad pa lamang, ipinamalas na ni Miriam ang kanyang talino at determinasyon na kalaunan ay nagdala sa kanya upang maging isa sa mga pinakamagaling at pinakarespeto sa larangan ng batas at politika sa Pilipinas. Si Miriam ay nagtapos ng valedictorian sa high school at magna cum laude sa University of the Philippines College of Law. Ang kanyang karera sa batas ay nagsimula bilang isang hukom sa Quezon City noong panahon ng martial law, kung saan ipinakita niya ang kanyang tapang at prinsipyo sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay. Kilala siya sa kanyang no postponement policy at bilang fighting judge dahil sa kanyang walang kinikilingang paghatol. Kabilang na ang mga kaso ng mga aktivista laban sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na karera bilang hukom, pinamunuan niya ang Commission on Immigration and Deportation, kung saan nagsimula siya ng malawakang reforma laban sa katiwalian. Ang kanyang mga hakbang ay naging dahilan upang siya ay makatanggap ng Ramon Magsaysay Award noong 1988, isang prestihiyosong parangal na tinuturing na Nobel Prize ng Asya. Hindi nagtagal, sumabak siya sa politika bilang senador noong 1995. Sa Senado, ipinagpatuloy ni Miriam ang kanyang kampanya laban sa katiwalian, kung saan naging bantog siya sa kanyang matatalim na talumpati at malalim na kaalaman sa batas. 3 termino siyang naglingkod bilang senador at sa panahong iyon ay hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng karapatang pantao, edukasyon at hustisya. 3 beses siyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1992, 1998 at 2016. Bagaman hindi siya pinalad na manalo, ang kanyang mga kampanya ay nagmarka ng malaking pagbabago sa politika ng bansa. Ang kanyang laban sa katiwalian at ang kanyang matuwid na pamamahala ay naging inspirasyon para sa marami, lalo na sa kabataang Pilipino. Noong 2014, siya ay na-diagnose na mayroong lung cancer. Subalit, sa kabila ng kanyang sakit, hindi siya nagpatinag at patuloy na naglingkod bilang isang mambabatas. Sa kanyang buhay, isinulat ni Miriam ang ilang mga libro tungkol sa batas, politika, at filosofiya na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Pumanaw si Miriam Defensor Santiago noong Setyembre 29, 2016. Siya ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina, kung saan siya ay pinarangalan bilang isa sa mga pinakadakilang leader ng bansa. Sa kanyang kamatayan, naiwan niya ang isang pamana ng tapang, integridad, at matibay na paninindigan para sa bayan. Sa iyong palagay, paano kaya nagbago ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas kung si Miriam Defensor Santiago ay nanalo bilang Pangulo?
Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments section. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating talakayan. Maraming salamat sa panonood, dito lang yan sa Pinoy Wisdom